Ayan, welcome na naman sa channel ko ulit. Yung video na to is karugtong sa una kong in-upload about sa mga thermal fuse, thermal sensors. Then hindi lang to, marami pa akong i-upload na mga sensors. Ito muna yung i-share ko sa inyo, isa-isahin ko. Ito yung i-demo ko sa inyo ngayon, o ipapaliwanag ko sa inyo, i-share ko sa inyo is thermal switch. Kung anong function nito, kung paano siya nag-work, paano siya gumagana. Kadalasan natin tong nakikita sa mga appliances, sa mga rice cooker, depende kung basta't ginagamitan ng mainit, umiinit siya yung machine na yan or yung appliances, basta't umiinit, makikita natin to. Ngayon sa mga beginners, baka hindi sila familiar dito kung ano to. Ito yung tinatawag nating thermal switch. Thermal sensor na rin, pwede na rin siyang tawagin. Pwede na rin siya nating i-connect sa main control panel ng mga electronics o kahit computerized sa pamamagitan ng contact signal niya. Okay? Napakahalaga siya kasi isa siyang safety device na ginagamit natin sa mga appliances, din sa mga control system, mga module, electronic module. Mayroong mga ganitong nakalagay. Din baka maka-encounter kayo, naka-trouble kayo. Yun pala, ito lang yung problema. Okay? Mayroon lang siyang mga rated maximum temperature na naka-design sa kanya. Mayroon siyang halimbawa 40 degrees Celsius, 50 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, iba-ibang klase depende sa design nito ng sensor o ng thermal switch. Then depende rin sa design ng mga panel na pagkukunikan niya. Okay? Tinanggal ko pala to sa isang searchlight panel. Then nakadikit siya sa heatsink ng electronic control board na nakalagay sa likod ng thyristor. Nakakunik yung thyristor. Doon siya yung function nito. Mayroon din pala tong dalawang klase. Mayroong normally open and normally closed. Papakita ko sa inyo para sigurado kayo. Baka sabihin nyo is isang contact lang. Pwede siyang normally closed and normally open. Dalawa sila. Yan, ito is ayan, continuity. Naka-ground yun. Ayan, wala siyang continuity. Ito naman yung isa is mayroon. Ayan. Ibig sabihin normally closed to and normally open to yung isa. Okay? Yun lang yung function niya. Bibigay siya ng signal, halimbawa sa electronic control. Halimbawa uminit na yung thyristor, uminit na yung appliances, uminit na yung machineries, ipapasa niya doon sa electronic control mo. Halimbawa mag-open, naka-close siya, mag-open signal siya, mag-a-alarm na. Then meron namang normally open, then pag-close niya, pag umabot siya doon sa rated temperature, kuklose siya, ipapasa niya rin yung contact signal, magkuklose, ipapasa doon sa halimbawa computerized, sa mga PLC, pwede siyang gamitin. Ipapasa niya doon yung signal, then mag-a-alarm doon na halimbawa high temperature, low temperature yung ibibigay niyang alarm. Okay? O overheat, pwede ring overheat na alarm, siya yung magbibigay. Din ang kagandahan nito is automatic siyang nare-reset. Nagse-self-reset siya. Pag bumaba na yung temperatura, automatic siyang babalik sa close. Halimbawa normally open siya, then
kung tumaas naman ang temperatura, halimbawa bumaba, nag-open, then pagtaas na naman, magkuklose na naman. Yun ang purpose nito ng thermal switch. Okay? Sana nakunan nyo ng ideya to sa mga beginners. Then, hindi lang sa mga electronic, yung sa mga rice cooker to, mayroong ganitong nakalagay, mga rice cooker, sa electric range, water dispenser, kahit mga refrigerator ngayon, mayroon na nito. Basta umiinit na appliances, pwedeng paglagyan nito. Pwede rin nating gawan ng sarili nating design kung ano yung iniimbento natin. Gumagawa tayo ng sarili nating control, pwede rin nating lagyan ito para magkaroon ng sensor. Halimbawa, lagyan mo lang yung panel ng heater, then bibili ka lang ng sensor na ganito. Halimbawa, kailangan lang, kung malamig na lugar, kailangan nakalagi siyang naka 30 degrees Celsius or naka 40. Bilhan mo lang ng 40 degrees Celsius rated temperature nito. Then bili ka lang ng heater na maliit or yung resistor lang na pwede pang heating, mga katulad nito. Yan, heater resistor. Supply mo lang to 220, mayroon ka ng heater. Okay, dagdag clue rin sa inyo sa gustong gumawa ng sarili nilang mga control. Okay, maraming salamat. Din sa sunod kong video, papaliwanag ko na naman sa inyo yung ito, thermal regulator. Pwede rin siyang thermal switch tawagin. Papaliwanag ko sa inyo yung function nito. Okay? Bye-bye.